Guys, for today's video, ang pag-uusapan po natin is all about Maya personal loan and more specifically, yung pag-apply sa Maya personal loan na kailangan ba talaga ng referral code. Kasi may nakikita ko over Facebook groups, yan sa Facebook, usually talaga sa Facebook, na may naghahanap ng code. Merong may code, ibenta niya yung code niya dun sa gustong mag-apply ng Maya personal loan. Tapos binibili naman. Hindi ko magets bakit kailangan magkaroon ng bentahan ng referral codes talaga. So, yun yung pag-usapan natin today. At kung nagtataka rin kayo bakit may ganito, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Come here it up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer in my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge. Ginawa ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so Maya Personal Loan. Maya Personal Loan, nasa ano yan nasa Maya Bank Super App. Na di ba ang feature ng Maya app is yung e-wallet, Maya Credit, yung savings, yung credit card, and then meron din nga ang personal loan. Maganda rin kasi itong Maya personal loan na to kasi kung maganda ang credit rating mo or credit score mo, you can go as low as 0.77% na interest per month. However, based na rin to sa experiences ng mga nakapag-loan na. Guys, sa akin kasi, lagi ako nade-decline. Hindi ko alam kung bakit, pero lagi ako nade-decline. Na-approve naman nila ako ng credit card, pero with this one, lagi akong wala. Anyway, past that, based from the experience of mga successful na nakapag-loan kay Maya Personal Loan, kung ano yung naka-display sa calculator, subject to change pa yan once na na-approve ka. And it makes sense. Kasi they are doing the credit evaluation nga. Hindi siya katulad ni SeaBank Credit na one interest for all SeaBank Credit user. Kasi sa SeaBank Credit is 2.99% yata across. Yun naman yung kinagandaan ni SeaBank Credit kasi one rate lang. Ito naman, iba-iba. So, merong mission si Maya. Ito, yung Maya Personal Loan Refer and Earn. So, pag clinic natin to, ayan, Maya Personal Loan Refer and Earn. Apply for a Maya Personal Loan by entering a unique invite code. Ayan. So, kailangan mo daw i-enter yung unique invite code na makukuha mo to sa ibang mga Maya user na. Usually, sila yung may mga existing personal loan yung nabibigyan ng unique code. So, because of this Maya mission, naghahanap ng mga referral code yung mga gusto mag-apply ng Maya Personal Loan. So, nandiyan na nga, nagpo-post sila sa groups na, ayan, nakalagay, looking for referral code for personal loan, willing to pay if ma-approve. Want lang po magpataas ng credit score to avail CC. Have Maya Lander CC na din po. Thanks. Tapos, ano pa ba? Sino po may Maya PL code? Legit po, may pag-pay po ako once approved. Video call to video call para sure. Tapos ito, nakalagay dito. Sabi niya, meron ako, mura lang. So, binibenta nila. Ano bang take ko dito? Well, hindi necessarily kailangan ng referral code para makapag-apply ka ng Maya Personal Loan. So, once na makita nyo naman to na nakalagay na borrow up to 250,000 instantly, yan, you can click the apply now and process your application. Yung referral code, hindi naman siya nagpapataas talaga ng chances mo para ma-approvean ka ng personal loan. Hindi siya yung priority in credit consideration. Makikita nyo, nakalagay dito, yung approval is still subject for credit evaluation. Meaning, titingnan pa rin yung credit worthiness mo, yung ugali mo sa pagbabayad, yung pera mo, yung habit mo, titingnan pa rin yan. Hindi solely nakadepend dahil gumamit ka ng unique code or Maya referral code. Pwedeng mangyari na lang siguro dito, ang advantage kapag ginamit mo to is magkakaroon ka ng priority. Priority in the sense na siguro mas una ka sa pila versus sa mga hindi gumamit ng mga unique code. Dahil ni-refer ka, ibig sabihin, kilala kito. Okay itong taong to magbayad. So, i-refer ko siya sa inyo. So, parang ganon. So, kahit papano, hindi natin masasabing malaking bearing, pero meron naman. Pero hindi siya to the point na babayaran mo yung referral code na yon para makapag-apply ka. Nagigets nyo ba yung point ko? Parang walang point na bumili ka kasi subject pa rin yan sa kakayahan mo, sa pagbabayad mo, sa credit score mo. Ako kung para sa akin, ang dapat na pinagtuunan mo ng pansin is magpaganda ng credit rating. Instead of, yan, mamili ka ng unique code para may enter mo dyan.
Sa totoo lang, wala naman talaga sa atin ang nakakaalam kung paano ba mag-approve or reject ng loan sa application si Maya. Talagang internal itong process nila, sila lang nakakaalam. Kasi if we really depend sa credit score, may mga scenario naman na maganda ang credit score pero hindi na-approve sa Maya personal loan. Ang masasabi ko na lang talaga dito is kailangan nyong i-build up ang inyong credit worthiness, income nyo, para pag dumating yung time na kailangan nyo talaga mag-loan, hindi lang naman si Maya ang mayroong personal loan. Meron pa namang ibang mga banks na nag-o-offer din ng mga personal loan. At least alam mo, kahit nag-fail ka sa Maya personal loan, maganda ang credit score mo, maganda ang income mo, pwede ka mag-apply sa mga banko actually. Kung meron kang traditional banks, nagbabangko ka sa BDO, pwede ka mag-apply ng personal loan doon. Sa BPI, ganun din. Sa Metrobank, pwede. Hindi lang naman sa Maya. So in summary, hindi nyo kailangan bumili ng Maya referral code para sa personal loan. Kung maganda ang credit score nyo, ang credit worthiness nyo, ang income nyo, mataas po ang chance na ma-approve kayo sa mga personal loan. Kung hindi man kay Maya, may opportunity kayong mag-apply ng mga personal loans sa mga banks. Especially dun sa mga banks na meron kayong accounts. For our question of the day, sa tingin nyo ba kaya bumibili at nagbebenta ng mga referral codes itong mga taong to is because iniisip nila na mataas ang chances nilang ma-approve because of their referral code? Sa tingin nyo ba totoo yun? May katotohanan ba doon? O based sa sinabi ko, talaga nakadepende sa credit worthiness ng isang tao? Ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Benjamin Mayores III or at Benjamin Mayores III8296. Sabi niya, yes sir, pipilitin. Sayang din kasi ang 0% for 6 months. Shoutout sir sa sunod na videos nyo. At Benjamin Mayores III, thank you so much po sa panonood at patuloy na pagsuporta sa aking videos at sa aking channel. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!